Ngayon naman po ay dadama na tayo sa pinaka-highlight o pinakamahalagang bahagi ng gawain na ito. Ang pagbibigay at pagbabahagi ng mensahe ng salita ng Diyos. At ang mensahe ito ng Diyos ay dadalhin sa atin ng ating pastor na si Pastor Exical Nadi. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Lalo higit po sa ating dakila at buhay na Diyos, na siyang dahilan kung bakit tayo naririto upang siya ay ating papurihan parangalan sa araw na ito. Tayo po ay dadako sa pagpapahayag po ng salita ng Diyos, at ito po ay matatagpuan sa aklat ng Pahayag 3:23. Pahayag 3:23. 3:20. Sorry po. 3:20 po. Pahayag 3:20. Ang sabi po dito, nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutuktok. Kung diringgin naman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Purihin po ang salita ng Diyos sa umagang ito. O dakila at mapagpala namin Diyos, maraming salamat po muli sa umagang ito, Panginoon, sapagkat ipinakita mo sa amin, Panginoon, na napakahalaga ng araw na ito, Panginoon. At alam ko po, ang lahat ng ito, Panginoon, ay plano mong muli sa aming mga buhay, O Lord God. At sa umagang ito, Panginoon, kami po ay patuloy na lumalapit, nagsusumamo sa iyo, Panginoon. Ano man po, Panginoon, ang maruming mga bagay na natagpuan mo sa aming mga puso, Panginoon, bago po namin tanggapin at pagsalusaluhan ang iyong salita, Panginoon. Kami po'y tiklog-tuhod na nagmamakaawa, nagsusumamo sa iyo, Panginoon. Patawarin mo po kami, aming Diyos. Kami po'y mga tao lamang, Panginoon, at alam ko po, Panginoon, na naririyak at handa ka magpatawad sa anumang bagay na aming nagagawa sa pang-araw-araw naming buhay, Panginoon. Ganun din po ang sa inyo ko po sinasangguni, pinagkakatiwala sa iyong kapangyarihan, ang pagbubulay-bulay ng salita mo ito, Panginoon. Gamitin mo ang iyong abalingkod, Panginoon, na maging daluyan ng iyong mapagpalang salita, Panginoon, at ang kalooban mo ang siyang magandang, Panginoon, sa oras na ito. Maraming salamat po, Ama. Purihin ka sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ulitin ko lang po, mga magulang, mga kapatid, pakaunawain po natin ang kapahayagan sa umagang ito ng ating Diyos na buhay. Ang sabi po dito, nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutuktok. Kung diringgin ninuman ang tinig at bubuksan ang pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Purihin po ang salita ng Diyos sa umagang ito. So mga magulang, mga kapatid, ang kapahayagan kong ito ay ngayon lamang po at sariwa-sariwa pa pong pinahayag ng Diyos kay Pastor Exi. At ito po ay naangkot doon sa Sunday School natin kanina sa pamamagitan na paggamit ng Panginoon kay Pastor Rick. Ito po ay pinakita ng Panginoon kay Pastor Exi. Ito po tungkol sa mga suwail. At kung natatandaan po natin, mga magulang, mga kapatid, nung panahon ni Noe, inutusan po ng Panginoon si Noe na ipahayag mo ang aking mga salita sa anumang lansangan at gawin mo alagad ang lahat ng bansa. At dahil si Noe po ay isa sa mga masunuring lingkod ng Panginoon, sinunod niya po ang kagustuhan ng Panginoon at siya po ay nangaral sa bawat lansangan. At almost 120 years po siyang nangaral sa mga lansangan, pero dahil nga po sa kasuwailan ng tao, hindi po nila pinakikinggan ang mga pangaral ni Noe. Kaya nga po sa
puot ng Diyos sa mga tao dahil hindi po sila nakinig. Inutusan po ng Panginoon si Noe na magawa ng malaking barko doon sa tuktok po ng bundukan. Dahil nga po, nandun po sa tuktok ng kabundukan yung pinagawang barko ng Panginoon kay Noe, pinapagtawanan po ng mga tao si Noe at sinabi po nasisiraan na ng ulo si Noe. At dahil nga po sa nakita ng Panginoon ang pagsuway ng mga tao sa kanyang pinag-uutos, ipinag-uutos ng Panginoon kay Noe na ipasok ang kanyang mga mahal sa buhay doon sa loob ng daong na kanyang pinagawa. At sabi ng Panginoon, nang dahil sa puot ng Panginoon, sabi ng Panginoon, pinagsisisihan ko likhain ang lahat ng may hilinga. Sinabi po yan ng Panginoon. Kaya lilipunin ko ang lahat ng may hininga. At dahil nga po sa puot ng Panginoon sa katauhan, nagpaulan po na nagpaulan ang Panginoon hanggang sa bumaha at lumaki ang tubig hanggang sa tuktok ng bundok. At nang makita ng mga tao na papalaki na ng papalaki ang tubig at sila'y malulunod na, lumapit sila kay Noe at nagmamakaawang sila'y papasukin din doon sa barko. Subalit, nung time na yun, hindi na po yun ang oras ng pagliligtas ng Panginoon. Yun na po yung oras ng paghuhukom ng Panginoon upang ibigay sa kanila yung puot ng Diyos. Dahil sila po'y naging matigas po ang ulo. Sila po'y naging suwail. Kaya wala po silang nagawa kung hindi tumangis na lamang at tanggapin ang kaparusahan ng Diyos. Kaya nga po, ang sabi nga po, ang lahat po ng mga suwail at hindi nakikinig sa kautusan ng Diyos, ito po'y tatanggap ng parusa ng Diyos. Amen? Ang lahat po makakatanggap ng parusa ng Diyos. At sabi po dito sa Roma 6:23, sabi po dito, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang Panginoon Diyos po ang nagsasabi nito. Bagamat ang Panginoon ay hindi marunong manumbat, pero ang Panginoon po ay marunong humatol. Marunong humatol, marunong magparanas ng kanyang puot. At kung nangyari man po ito nung kapanahunan ni Noe, ito po isang hudyat na maaari ding mangyari sa kapanahunan natin ngayon. Kung hindi po tayo magiging mabuting tagasunod, ang tawag po doon ay mga suwail. Kaya tayo po yung mga tagasalansang pag hindi tayo po naging mabuting tagasunod sa kalooban ng Diyos. Ulitin ko po, kung nangyari ng panahon ni Noe, maaari din po mangyari sa kapanahonan ito sapagkat nagbigay lamang ang Panginoon ng paghuhukom. Pero hindi pinalitan ang Panginoon. Ang Panginoon ni Noe hanggang ngayon ay iisa, ang Diyos na kinautangan natin ang buhay. Kaya huwag po natin i-bypass na yung mga kaganapan po noong unang panahon ni Noe. Ito po yung hudyat babala na pwede po kunan natin ng aral na huwag po tayo maging suwail sa pinag-uutos ng Diyos. Bakit po kinakailangan na huwag tayo maging suwail? Sapagkat tayo po lahat ay nangangailangan ng kaligtasan. At hindi po natin mararanasan ang kaligtasan ito kung hindi po tayo magbabalik loob sa Diyos at hihingi ng tawad at magsisisi. Ang sabi po doon sa Isaiah 55 verse 7, kung hindi po ako nagkakamali, sabi po doon, kaya't lisanin ng sino mang liko-liko ang kanyang isipan at magbalik loob at magsisi sa Diyos. Malinaw po? Hindi tayo pwedeng magbalik loob kung hindi tayo hihingi ng kapatawaran, at kung humingi man tayo ng kapatawaran, hindi tayo nagsisi, hindi tayo didinggin ng Diyos. Amen? Kinakailangan lagi magkasama ang paghingi ng tawad at pagsisisi upang tayo ay dinggin ng Diyos. At ang nagsasabi po na siya ay hindi nagkasala, ito po sinungaling.
sinungaling po ang nagsasabing siya'y hindi nagkasala. Ito po ang katunayan, mga magulang, mga kapatid. Ang sabi po dito sa Roma 12:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Malinaw po. Tayo po lahat ay nagkasala. At wala ni isa mang nakarating sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang kinakailangan lamang po mga magulang, mga kapatid, tayo po yung magsisi at manumbalik sa Diyos. Napakaganda po ng kapahayagan ng Panginoon sa umagang ito, mga magulang, mga kapatid, sapagkat tayo tinutuwid ng Diyos. At may kadahilanan ng Panginoon kung bakit tayo tinutuwid. Mahal po tayo ng Diyos. At ayaw po ng Diyos na tayo tuloy-tuloy na mapahamak. Sabi po dito sa Roma 6:23, sabi po dito, 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. So, ibig sabihin mga magulang, mga kapatid, kung tayo magiging mabuting tagasunod ng ating dakila at buhay na Diyos, tayo po ay makakaranas ng pangako ng Diyos. Makakasama po natin ang Panginoon doon sa kanyang lupang pangako. At hindi po natin ito mararanasan na makasama natin ang Diyos kung tayo po ay hindi magiging mabuti sa paningin ng Diyos. Sapagkat hayagan po sinasabi ng Panginoon na hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit kung hindi yung lamang pong sumusunod sa kalooban ng Amang nasa langit. Napakalinaw po. Kinakailangan maging mabuti po tayo tagasunod sa kalooban ng Diyos. Na ako po'y nagagalak sapagkat kahit tayo po'y kakaunti ngayon, binigyan po tayo ng kapahayagan ng Panginoon habang tayong lumuluha doon kanina sa ulian. Alam po kasama po natin ang Diyos sa umagang ito. Kaya purihin po ang Diyos sa bawat buhay natin, mga kapatid. Paano po natin matatanggap ang kaligtasan mula sa Diyos? Kinakailangan po tayo po sa Biblia kumuha ng kasagutan. Dahil po tayo po magsasalita ng saganang sarili lang natin, dinadaya po natin ang ating mga sarili. At sabi po dito sa Romans 10, verse 9, kung may papahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon, manali ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Ibig sabihin po mga magulang, mga kapatid, kinakailangan po nating manalig. Sa mababaw pong pagmulawak, kinakailangan po natin manampalataya sa Diyos. At hindi lamang po tayo mananampalataya, mga magulang, mga kapatid, kinakailangan po natin ng samahan ng gawa. Amen? Dahil kung hindi po natin sasamahan ng gawa, ito po ay patay. Patay. Ang pananampalataya po walang kalakip na gawa, ito po ay patay sa paningin ng Diyos. So, sa umaga nito, ano po ang nais ng Diyos? Sa bawat isa na narin ito, mga anak ng Diyos, gumawa tayo, kumilos tayo, ipahayag natin na ang Panginoon ay Diyos ng ating mga buhay. Purihin po ang Panginoon sa umaga nito. Lord, maraming salamat po muli sa umaga nito. Maraming salamat po, Ama, sa iyong mga salita. Dalangin natin ng Diyos. Maging biyaya at pagpapala ito sa aming mga buhay, Panginoon. At ikaw ang Diyos na amin laging hahanapin sa aming mga buhay, amang banal. Sapagkat yun po, Panginoon, ang nais mo, ang bawat isa sa amin, ikaw ang maging sentro ng aming mga buhay, aming Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Purihin ka, sabayin ka sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Lah, naiyon ko lang. Praise God. Sadyang ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Amen po ba? Kaya sabi ko nga, ang Diyos talaga ang siyang kumikilos, gumagawa sa bawat isa sa atin. Kumbaga, yung kanyang salita, pinag-uugnay niya. Amen po ba?
na ayaw niya na ang bawat isa sa atin ay mapapahamak, kundi ang gusto niya ang bawat isa sa atin magkaroon ng kaligtasan. Amen po ba? Bakit? Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Ayaw ng Diyos na tayo ay sa kanyang muling pagbabalik ay madatnan niya na wala sa kanyang piling. Amen po ba? Amen. Ang nais ng Diyos talaga sa pagdating niya, makita niya tayo, sasalubong tayo sa Kanya. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo, awitin po natin.